Magandang araw mga kaalyansa, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin po sa patuloy na pag-join and rejoin sa aking nasa sakupan. Shout out po sa iyo, Baron, Warren, Atis. Salamat rin po sa inyong lahat. Mag-random shout out po ulit tayo ngayon mga kaalyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shout out. Shout out sa inyo aking mga kaalyansa, uhusay ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan, nagkagulo ang mga loyalista dahil sa mga ginawa ng ating bida, dahil pinatay nito ang buwaya na si Martin R at ang 7th Circle na magician na si Delmoth. Pero dahil dumating ang ating bida na maraming dalang handog, nawala ang galit nila Maurice. Kaya lang ito rin ang simula ng Civil War, dahil iniutos ng ating bida na simula na kagad atakihin o dakpin ang lahat ng traidor sa capital bago sila unahin ng mga kalaban. Kaya lang kumilos rin kaagad ang mga kalaban, dahil ang isa sa mga miyembro ng pangkat ng mga kolta ay narito na, personal na papatayin ang ating bida. Pagpapatuloy, sa capital, dito napakalakas ngayon ng ulan, sumasabay sa ginagawang paglinas sa kabisera para alisin ang mga basura sa lugar na ito. Tahimik ang paligid, ang mga tao ay tulog na, pero nagkakaroon ngayon ng habulan dahil sa mga pag-ubos sa mga traidor ng capital. Ayun na nga, may isang nilalang ngayon ang basang-basa ng ulan, nagmamadaling tumakbo at tumatakas dahil sa gustong hamuli sa kanya ngayon. Ang mga sundalo ng capital na kasama ni Rosaline ay naririto na, nakita na namin siya, bilasan ninyo, naririto siya, sigaw ng mga ito, na natataranta naman ang lalaki. Bilasan ninyo, dakpin ang taong iyan, sigaw ng mga sundalo, sabi pa ng isa, harangan ninyo para hindi na makalayo pa. Ang isang ito ay isang count o may mataas na posisyon sa Luthania, namamahala ng isang teritoryo, kaya lang tinutugis na ang isang ito, kaya galit na galit ito sa mga loyalista ng kaharian. Sabi pa nito, hindi ito maaari, bakit ang bilis nilang kumilos ngayon, dapat hindi sila ang nagsimula ng Civil War. Gulong-gulo na sabi nito, dahil biglaan ang pagkilos ni Marquess Branford. Ang isang ito ay talagang parang daga na nagmamadaling tumakas sa pusa na gusto siyang mahuli. Ang nakasarang pinto ay nagawa niyang buksan, gamit ang adrenaline rush. Dito ay nagpagulong-gulong ito sa sahig sa lakas ng impact ng pagpasok niya sa loob, at nagbabaka sakali na makatakas at makatago siya kaagad. Kaya lang talagang mabilis rin ang galawan nila Rosaline, dahil mas napaganda pa tuloy ang sitwasyon. At wala ng lugar para makatakas pa ang isang ito. Sabi ni Rosaline, tumigil ka na sa walang kwentang pagtakas mo, wala Karen magagawa Count Paul, sabi ng dalaga. Ayun na nga, naka-hell-ira na ngayon rito sa labas ang mga sundalo na kasama ni Rosaline, wala ring ibang labasan para makatakas pa ang lalaki, kaya pag nagpumilit pa ito, tiyak ang kanyang kamatayan. Sabi pa ng dalaga, nahuli na namin ang lahat ng mga espiya na nilagay ng angka ng Delphine rito sa capital, ikaw na ang pinakahuli, kaya sumama ka na sa kanila. Dagdag pa nito, wala na kayong magagawa rito, tapos na ang maliligayang araw ninyo rito sa capital, sabi ni Rosaline, at ang lahat ng ito ay dahil sa plano ng ating bida, isang sepresang pag-atake na ikinagulantang ng lahat. Kaya lang ang isang ito, kahit na nasa delikadong sitwasyon na ay nagagawa pa ring tumawa, ngumiti, na para bang may inaasahan ito na makakatulong sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito, na para bang nilalagnat na dahil gawa ng ulan o kung ano paman, sabi niya, sino nagsabi na tapos na talaga ito? Matapang na sabi nito na hinihingal pa. Matapos noon, agad niyang itinaas ang kanyang kamay, idinipa ito, at nagsabi, priest. Tulad ng utos mo, dinala ko na rito ang anak na babae ng Marquess Branford. Sabi nito, na may dahilan pala kaya pumasok ito sa lugar na ito. Patuloy pa itong sumisigaw ng ubod lakas, maaawa ka sa akin, sigaw nito, na may inaasahan siyang makakatulong sa kanya. Ang mga sundalo ay nagtataka sa ginagawa ni Count Paul sa harapan nila, sinong priest raw ang tinatawag nito, nababaliw na raw ang lalaki. Sabi naman ni Rosaline, dakpin na ang isang iyan. Kaya lang rito, si Rosaline ay naghihinala at masama ang kutob sa ginagawa ni Count Paul, lalo sa kanyang nakikita ngayon. Ayun na nga, matapos sumigaw ang isang ito, may kung anong usok ang lumabas sa likuran nito ngayon, na siyang pumupuno ng lugar para matakpan ang mga susunod na mangyayari. Patindi ng patindi ang usok na lumalabas,
Sila Rosalyn at ang mga sundalo na kasama nito ay takang-taka sa mga nangyayari, hindi maintindihan kung saan galing ang usok. Ano ito, bakit bigla na lang may usok na lumabas? Sandali lang, ang lamig, maninigas tayo rito, sabi ng mga ito na nag-aalala sa nangyayari. Dito naman si Rosalyn ay sumigaw para alisin ang pag-aalala ng mga sundalo nito. Tumigil kayo at mag-focus sa mga sandaling ito, utos ni Rosalyn. Sabi pa ng dalaga, may gumagalaw raw sa gitna ng usok, may nilalang na nakapasok ng hindi nila namamalayan, at mukhang ito na ang priest na tiyantawag ni Count Cloud. Tuwang-tuwa pa na nagsasalita ito, mahal na pari, alam ko kung pupunta kayo para iligtas ako, patayin mo sila at iligtas ako, utos nito na masayang masaya. Ang priest pala na dumating ay walang iba kundi si Laviere, ang nilalang na mula sa kulta na Salvation Sect. Sabi ni Laviere, nakakairita talaga iyang bunganga mo Faud, sabi ng priest, sabay tarak ng sandata nito sa dibdib ng lalaking ito, na kanyang ikinabigla. Nagulat naman ang mga ito sa nangyari, bakit pinatay ng pari ang isang tao ang humihingi ng tulong sa kanya, at pakiramdam ni Rosalyn na hindi normal na pari ang lalaking dumating. Dito si Count Faud ay hawak-hawak ang sandata na tumarak sa kanyang dibdib. Mahal na pari, bakit po ninyo ito ginawa? Sabi niya na hirap magsalita sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Sabi naman nitong paring ito, para iyan sa kapabayaan mo, inis na sabi nito, dahil mga walang kwentang insekto raw ang mga ito at hindi kayang gampanan ang kanilang simpleng tungkulin rito sa capital, dagdag pa ni Laviere. May pakinabang ka pa naman Faud, mamatay ka, pagsisihan ang iyong kasalanan, at maging aking holy knight, sabi nito, na mukhang gagawing isang halimaw itong si Faud. Ayun na nga, may isang itim na kapangyarihan ang biglang kumawala mula sa katawan ng lalaki, nang hinihugot ni Laviere ang kanyang sandata mula rito. Matinding sakit ang nararamdaman nito, at ramdam niya na unti-unting nawawala ang kanyang buhay, kaya lang hindi lamang iyon. Dahil maya-maya rin ay biglang nagpapalit ng anyo ang kanyang katawan sa hindi mawaring nilalang, para na ito ngayon na naging zombie. Ang mga kamay ay nagbago rin, ang mga kuko ay biglang hamaba, talagang nagiging isang halimaw itong si Faud. Ang kulay ng kanyang balat ay hindi na rin normal, para itong nagkukulay-ube, katawan ng isang patay, pero buhay, wala nga lang sa tamang katinoan ng tao. Dahil dito, ang pangkat ni Rosalyn ay napa-atres sa kanilang nakita, dahil may isang halimaw ang nasa kanilang harapan ngayon na kailangan nilang kalabanan, at alam nila na napakadelikado nito. Si Rosalyn na hindi basta-bastang babae, malakas, mandirigma rin, walang kinakatakutan, ngayon ay talagang ramdam at kita sa mukha ng matapang na babaeng ito ang matinding bangungot, na pangangaat ng laki na lang ang mga mata nito sa takot. Ano iyan? Tanong nito, sabi nitong si Laviere na isang pari, ang babaeng anak ni Marquess Branford, mahusay gumamit ng panulat at ng espada, bilang isang maginoo, ayaw na ayaw kung ganito ang ginagawa ko sa isang binibini na tulad mo. Sabi pa ng isang ito na talagang bad trip na sa mga nangyayari, dahil kunot na ang noo nito. Sa ayaw o sa gusto mo ay kailangan mong samamasa sa akin mahal na binibini, sabi nito na mukhang may balak pa ata na masama ito sa ating ibang. Lumipat ang eksena sa teritoryo ng Branford, dito ay patuloy rin ang pag-ulan sa kalagitnaan ng gabi. Ang Marks ngayon ay nakatayo pa rin sa lugar na ito, nakatingin sa labas mula sa kanyang bintana, na parabang balisa ito o nag-aalala. Dito ay lumapit ang kanyang kanang kamay na kabalyero, sabi nito, nag-aalala po ba kayo? Tanong nito sa kanyang kamahalan. Agad na lumingon ito ng bahagya sa kumakausap sa kanya, at nagsabi, nag-aalala. Ako, kanino? Kay Rosalyn. Tanong nito na may katalasan ang kanyang mga mata. Sabi pa ng kabalyero, 2 araw na po ang lumilipas simula nang mawala si Lady Rosalyn, at wala pa rin po kaming makita na mga bakas o palatandaan kung saan siya napunta. Muling tumingin sa bintana ang isang ito, sabi lang ni Marquess Branford, dahil nangyari ito sa loob ng kaharian, wala tayong dapat ipag-alala, maliban na lang kung naniniwala kayo sa multa, talagang kailangan natin siyang hanapin ng maigi, sabi nito. Dagdag pa ni Marquess Branford, si Rosalyn ay hindi basta-bastang babae, anak siya ng isang Marquess Branford. Kung kinuha siya ng kampo ng angkan ng Delphine, tiyak na hindi sila mag-iiwan ng anumang bakas patungkol sa kanya, inihanda ko na ang sarili ko sa mga ganitong bagay nang simulan ko ang Civil War, sabi nito. Hindi raw siya nag-aalala,
Tapang-tapangan ang postura na pinapakita ni Marquess Branford, iyon ay dahil isa siyang pinuno ng mga royalista, kaya lang bilang ama, hindi maalis sa kanyang katawan ang mangamba para sa buhay ng kanyang anak. Alam rin ito ng kabalyerong ito, kaya lang kahit na ganon, hindi na niya magawang sabihin pa ngayon, dahil alam niya na talagang nahihirapan ang kanyang pinuno sa pagkawala ng kanyang anak. Nagtanong ang isang ito, si Ghislaine, nasaan siya naruroon ngayon? Tanong nito sa kanyang kabalyero, iyon ay dahil si Ghislaine lang ang tiyak niyang makakatulong sa kanya na iligtas si Rosalind. Kaya lang walang nakakaalam kung saan naruroon ang ating bida. Dito sa labasan, may isang lalaki na nakakapote ang naglalakad sa gitna ng ulan, mag-isa, walang kasama sa gitna ng katahimikan ng lugar na ito. Dito may dalawang bantay na sundalo ng kapital ang nakaabang sa pinto, nagpakita ng paggalang sa nilalang na kanilang nakita ngayon. Agad na binuksan ng lalaki ang pinto para bahagyang makita ang loob ng lugar na ito. Ang lugar na ito ay ang lugar kung saan namatay si Count Fouad, at kung saan nawala si Lady Rosalind. Kaya lang parang may isang kababalaghang naganap, dahil napakalinis rito, walang nasirang gamit, buo ang lahat, at kahit an alikabok wala rin. Agad na sinuri ng lalaki ang paligid, ang mga plato, baso, kagamitan ay nakaayos lahat sa lalagyan nito, ganun rin ang ibang gamit sa lamesa at mga tinapay. Hindi lamang iyon, ang mga pagkakaayos rin ng mga upuan at lamesa, at mga baso na nakalagay sa lamesa ay nasa maayos rin na pwesto. Ang pumasok pala sa loob ay walang iba kundi ang ating bida, at nagsisimula na nga itong mag-imbestiga at hanapin kung saan nawawala ang kanyang binibini. Agad niyang pinatawag si Dark, at kinausap, "Kamusta Dark, may napapansin ka bang kakaiba sa lugar na ito?" tanong ng ating bida. Sabi naman ni Dark, "Napakalinas ng pagkakaayos sa lugar na ito, wala silang iniwan na ebidensya. Ang nilalang na kumuha sa anak ng Marquess ay talagang mahusay trumabaho, normal sa mga mahihinang nilalang na mga tao na walang makitang bakas sa ganitong klaseng lugar. Kaya lang hindi ako tao, at hindi rin normal, hindi siya makakatakas sa mga mata kong ito," sabi ni Dark, na nakikita niya ang iniwang bakas ng kalaban. Agad ngang nilabas ni Dark ang kanyang kapangyarihan para ipakita sa ating bida ang bakas na iniwan ng kalaban na tanging siya lamang ang nakakakita nito. Ayun na nga, agad na kumilos ang kapangyarihan ni Dark sa lugar na ito para ipakita ang totoong nangyari sa lugar na ito. Matapos noon, kitang-kita na ngayon ni Ghislaine ang totoong sinapit ng lugar na ito. Puno ng dugo, magulo, talagang kitang-kita ang trahedya na naganap sa lugar na ito ngayon. Sabi ni Dark, "Grabe, matindi talaga. Biruin mo walang ni isang piraso na bagay sa lugar na ito na makikita mong ayos pa, lahat sira. Mukhang matinding labanan ang naganap sa lugar na ito," sabi ni Dark, na si Ghislaine naman ay may nakitang isang bagay. Ang kanyang nakita ay ang papel na ito na nakatiklop, at may itim na aura na katulad kay Dark ang nakatali rito. Agad itong kinuha ng ating bida, at nagulat siya sa kanyang nabasa, dahil ito ay liham na mula sa paring si Laviere, na konektado pa rin ang itim na aura sa papelan ito. Sabi sa liha, "Kung gusto mong malaman pa ng mas malalim ang patungkol sa iyong kapangyarihan, sundan mo lang ang itim na enerhiya. Kung hindi ka pupunta na mag-isa, tiyak na mamamatay ang binibining ito," sabi ni Laviere, na may inihandang isang patibong sa ating bida. Nang sabihin sa liham na sundan lang ng ating bida ang itim na enerhiya, napatingin ito sa enerhiya na nakadikit rito sa papel na may tinuturo nga na lugar ito. Sabi naman ni Dark, "Kita ko na, alam ko na, sa tingin ata niya hindi natin siya makikita." "Yak ang yaka ito Master," sabi ni Dark, na nagkamali raw ang kalaban na nag-iwan sila ng daan patungo kung saan sila naruroon ngayon, na sabi naman ng ating bida na isa raw itong patibong. "Patibong? Ano?" Pagkagulat naman ni Dark, na sabi ng ating bida, "Alam ng taong iyon ang patungkol sa aking kapangyarihan, kaya nag-iwan siya ng ganitong marka na ako lang ang makakakita, mukhang alam niya ang patungkol sa iyo." Sabi pa ni Ghislaine na sinadya ng kalaban na ituro sa kanya kung saan ang daan papunta sa kinaroroonan ni Laviere. Dito sa parang templo na ito na wasak-wasak na, sa kaloob-looban nito naruroon si Laviere at ang dalaga na si Rosalind. Ayun na nga, naririto sa loob na ito ang dalaga, nakahiga sa napakaraming patay na mga sundalo. Napaka-dangerous na ng binibining ito, pero kita pa rin ang kanyang mala porselanang kutis, tulog, at walang kamalay-malay sa lugar kung saan siya naruroon ngayon.
Maya-maya pa'y dahan-dahan anong damilat ang mga mata ng dalaga, at nagtataka sa lugar na kanyang nakikita ngayon sa pagdilat ng kanyang mata. Agad itong bumangon, kitang-kita natin ngayon ng malinaw ang lahat, na masakit ang kanyang ulo, at nakalugay na rin ang kanyang mahabang buhok. Nasaan ako naruroon? Tanong ng dalaga. Kaya lang habang nakatukod ang braso ni Rosalyn sa kinaroroonan nito, bigla itong gumalaw. Iyon ay dahil hindi ito sahig o lupa, kundi patong-patong na katawan ng mga sundalong namatay na kasamahan ni Rosalyn. Dahil doon, na-outbalance ang dalagan, nagpagulong-gulong ito at naghulog pa ibaba. Nakitang-kita nga ngayon ang duguan at walang buhay na katawan ng mga sundalo. Nanakit na naman ang katawan ng dalaga, hirap ito ngayon tumayo, at nagtataka sa kung anong lugar siya naruroon ngayon. Kaya lang nang makaupo ito ng maayos, kitang-kita niya ang gabundok ng mga patay na piyang patong-patong sa lugar na ito, kaya lalong nang inig ang balingkinitang katawan ng dalagang ito. Takot na takot siya sa kanyang nakikita ngayon, kinakabahan, hindi makapaniwala sa kanyang nasa saksihan, dahil napakaraming bilang ng mga patay ang naririto ngayon. Ano raw ang nangyari sa lugar na ito, at anong lugar raw itong kinalalagyan niya? Kaya lang ang binibini na takot ngayon sa kanyang nakikita, ay may narinig na boses sa kanyang likuran, dahil biglang lumitaw ang pari na si Lavir. Ginulat ba kita ngayon mahal na binibini? Tanong nito. Dahil doon, agad na pag-apang ng paatres at mabilis ang dalaga palayo sa boses na kanyang narinig. Takot na takot ito, dahil alam niya na may kinalaman ang isang ito sa napakaraming patay. Sino ka ba talaga? Tanong nito na takot talaga, na para bang nakakita ito ng isang halimaw. Anong ginawa mo sa mga tao? Tanong pa nito. Nakasara lang ang bibig ng isang ito, tahimik, hindi sumasagot, at patuloy lang na tinitignan ang reaksyon ng dalaga. Dito ay sumagot na ito, at nagsabi, ang mga iyan ay mga sakripisyo. Miksing sagot ni Laviere, nasabi naman ni Rosalyn, sa sakripisyo. Payutol-yutol na tanong nito, dahil hindi niya maintindihan. Sabi naman ni Laviere, ang mga taong walang buhay na iyan ay mga sakripisyo para buksan ang isang bagong mundo. Sabi nito, na may dimensional rift nga ang bumubukas ngayon sa likuran nitong si Laviere. Sabi pa ng lalaking ito, huwag po kayong matakot, isipin na lang ninyo na sila ay mga mahahalagang kagamitan para mabuksan ang bagong mundo, paliwanag nito. Ano iyon? Tanong ni Rosalyn, dahil kitang-kita niya ngayon ang parang pagkabitik sa hangin, na para bang may kung anong pinto ang magbabukas, kaya lalo itong kinakabahan ngayon, paano raw iyon nangyari? Sabi pa ng kulto na ito, sa oras na magbukas na ang Dimensional Rift, ang totoong master ng mundong ito ay muli nang maghawari sa mundong ito, nakangiting sabi nito. Dahil dito nagalit at sumigaw si Rosalyn, mga kulto kayo, isa ka pa namang pari. Anong mga kebaliwan ang tiyang sasabi mo? Anong ginawa mo sa buhay ng mga tao? Mga diablo? Kampan ng kadiliman? Sabi nito, grabe ka naman sa akin binibini. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin kaunting oras na lang, sabi nito. Sabi pa ni Laviere, ay siya nga pala, si Count Ghislaine Fenris ay sasamahan tayo na manood rito. Inimbitahan ko kasi siya na manood ng pagbabukas ng panibagong mundo. Agad namang natigilan ang isang ito, nagulat sa sinabi ng lalaki, ano? Si Ghislaine ay pupunta rin rito. Pagtataka niya na nanginginig ang kanyang katawan. Dito ay nakaramdam siya ng kaginahawaan, dahil alam niya na si Ghislaine ay may magagawa para iligtas siya, pero hati ang kanyang isip. Alam kasi niya na napaka-delikado ang pari at baka mamatay ang ating bida. Kaya umiwas ito ng tingin, biglang naging malungkot ang tinig ng boses, sabi nito, sa tingin mo ba isang hangal iyon? Imposibleng pumunta siya sa lugar na ito na halata naman na isang patibong mo. Kaya lang siguradong sumagot ito, na ang sabi, pupunta siya, maiksi at siguradong sagot ni Laviere. Dagdag pa nito, pupunta siya, kasi wala naman siyang pagpipilian kundi ang pumunta lang, sambit nito na nakangiti pa. Dito nga sa lugar na ito na kinaroroonan nila Laviere at Rosalyn, at nagtungo na ang ating bida. Heto na nga ang ating bida, narating na niya ang bakana ng pasukan ng lugar na kinaroroonan ni Laviere, at nagliliwanag ng husto sa loob-looban ng nasabing lugar. Palapit na ng palapit ang ating bida, mag-isa nga lang siya, tanging ang kanyang espada lamang at si Dart na nasa loob niya ang kanyang kasama ngayon. Seryoso, umiilaw ang kanyang mga mata sa liwanag rin, naramdam rin ang kanyang pag-iingat,
lalo pat hindi pa niya nakikita kung anong kapangyarihan ng kanyang makakalaban. Paano kaya matatalo ng ating bida ang kanyang kalaban ngayon? Sapat na kaya si Dark para tapusin ang kalaban? Siya nga pala, grabe, tinalo ng kwento, may isang buong arc sa novel ang nilampasan bago mapunta rito. Sayang lang at minamadali nila yung kwento, ganda pa naman ng storya sa novel nito. Abangan!